So magandang umaga mga kababayan. So ito nga po yung balita ko sa inyo, no. Yung breaking news ito. Ayan, si Ramon ang mga kababayan tutulong mga kababayan sa Metro Manila, no, para masolusyonan ang malawakang baha at ayan, sinabi niya rin dito mga kababayan, suplak ito kay ano ka mga kababayan, kay Lauren Ligarda na sinisisi ang Dolomite dahil sa malawakang pagbaha mga kababayan. So ito yung statement ni Ramon ang sabi niya, hindi Dolomite Beach. Ayan. Ramon ang ibinahagi ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sabi niya pa dito, ayon sa negosyante na si Ramon ang 1 kilometro ng Tulyan River ang natakpan ng mga kabahayan at isang eskwela na naging dahilan upang mabarahan ang mga daanan sana ng tubig sa Quezon City at iba pang lugar sa Metro Manila. Sinabihan umano ang na bawal ang ginawang mga pagtatayo sa nasabing lugar. Nakalimutan nila yung Tulyahan River. Ito yung drainage ng La Mesa Dam. Pag may bagyo, nagre-release ng tubig. Isa lang ho ang labasan niyan papuntang Manila Bay, Tulyahan River. Ngayon, nahanap na ang problema, wika niya. Iba yung kwentong kotsero at iba yung may mapa, dagdag pa niya. Matatanda ang sinisisi ng ilang mambabatas ang Dolomite Beach na dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. So ayun mga kababayan, 'di ba? Buti pa itong bilyonaryo na ito na si Ramon ang hindi naninisi, no, ng talagang sinusolusyonan ang problema ng malawakang baha at tutulong siya mga kababayan. Ang kagandahan dito, walang gagastusin ng gobyerno, libre mga kababayan. So pakinggan naman natin tong ni Lauren Ligarda, no, itong paninisi niya sa sa Dolomite Beach. Pakinggan niyo. Wala raw saysay ang Dolomite Beach sa Manila Bay para kay Senador Lauren. Ayan, wala daw saysay yung yung Dolomite Beach. Ang gusto niya yata basura ibalik dito eh. Ligarda. Sa isang pahayag po, sinabi ng senadora na mula pa noong simula ang proyekto, hindi niya nakita ang kahalagahan nito. Dagdag pa niya, grabe, no, hindi niya nakita ang kahalagahan, na hindi niya nakita kung gaano luminis ang Manila Bay, kung paano nag-transform. Yung dating napakabaho at maburak ay talagang naging maganda mga kababayan, tapos hindi niya nakita. Sa bagay, hindi naman siya nakapunta doon. okay lang ang beautification basta may basehan sa siyensa. Pero ang Dolomite Beach ay hindi dapat iginawa. Matatanda ang sinabi po ng MMDA na naging dahilan ito ng baha sa Taft Avenue dahil po yan sa pagsasara ng 3 drainage outfalls. Kabilang Di ba mga kababayan, sinisi yung Dolomite Beach. Grabe. Grabe na yung baha sa Metro Manila. Lagi na naman talagang binabaha dyan. Tapos sisihin mo yung Dolomite na naging maganda dahil kay former President Duterte. po dyan ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Ang Dolomite Beach Project ay sinimulan niyan noong 2020 sa panahon niya ni dating Pangulong Duterte at nagkakahalaga ng 389 billion pesos. Ayan. Ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Lauren Ligarda na talagang sinuplak siya dito ni Ramon Ang, no? Dito, hindi Dolomite Beach, di ba? Hindi Dolomite Beach ang dahilan. Talaga namang hindi Dolomite Beach. Alam mo ang dahilan dyan. So, yung mga tao na din na talagang walang disiplina sa sarili. Kaya nagkabara-bara na yung yung drainage system. Syempre yung flood control na talagang kinurakot ng mga politiko, mga kababayan. Yan talaga ang dahilan.
So, pero good news naman dito kay Ramon ang mga kababayan at talagang tutulong at walang babayaran ng gobyerno. So, pakinggan natin tong sinabi niya. Ito. Public-private partnership ang nakikita ni San Miguel Corporation President Ramon Ang para agarang matugunan ang isyu ng pagbaha sa National Capital Region. Ito ang pinangahawakan ni Ang sa kanyang desisyon na voluntaryong tumulong sa flood control sa Kamaynilaan. Ayan mga kababayan, di ba? Tutulong siya sa flood control sa Kamaynilaan. Alamin ang detalye sa report ni Edniel Parosa. Nakipagpulong si San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sa mga alkalde ng Metro Manila para talakayin ang problema sa pagbaha. Ayon kay Ang, Ayan, buti lumapit siya dito kay Mayor Isko, di ba? Talagang yung may dedikasyon sa kanyang trabaho na pagka-mayor, talagang tinutulungan ng kanyang constituents sa Maynila. So, yan, good move yun para kay Ramon Ang, mga kababayan. Tawagan kasi siya ng Malacanang makaraang isisi sa MRT7 project ang pagtaas ng tubig. Naranasan Ayun, kaya pala isisisi sa kanya yung ginagawang MRT7. Kaya ayun, umaksyon na din si Ramon Ang. Ayun. sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kamakailan sa pulong palitaan sa Pasig City, inanunsyo ng bilyonaryo na libreng tutulong ang kanilang kumpanya sa flood control ng buong National Capital Region. Mas magiging madali kasi umano kung private sector ang kikilos kaysa mga lokal na pamalaang magtatagal pa sa bidding at iba pang kahalintulad na proseso. Ang local government, linisin lahat ng ilog sa Metro Manila. At yung mga structure na para sa ilog, yung mga nagtatayo ng Sinasabi dito ni Ramon ang problema daw yung sa may Tulyan River kasi parang may tinayuan daw po kasi dong eskwelahan tsaka building kaya naharangan daw yung daanan ng tubig, no. Isa lang daw po kasi yung daanan ng tubig diyan sa may Manila Bay. Papuntang Manila Bay pala, Tulyan River papuntang Manila Bay kaya binabaha daw sa Metro Manila. sipal sa mga ilog. Tinabaka muna yung ilog para may mapatungan sila ng heavy equipment. After nila ginawa yung sipal, pinakita nila yung ilog at di pa nila inaresibo sa gitna ng river. Bagamat itinanggi na MRT7 ang may sala sa baha sa Commonwealth, batay na rin umano sa investigasyon, inimbitahan pa rin ni Ang Metropolitan Manila Development Authority para pag-usapan ang ilan pang posibleng kaparaanan upang maiayos ang mga daluyan ng tubig sa rehiyon na dati nang isinasagawa ng SMC. Kabilang sa mga nakipag-meeting sa kumpanya ay sina Manila Mayor Isko Moreno, Valenzuela Mayor West Gatchalian, Muntinlupa Mayor Rufy Biazon at Las Piñas City Mayor April Aguilar. Ayan, ganyan dapat, tulong-tulong, di ba? At matutuwa niyan yung mga tao. Hindi yung puro impeachment, mga kababayan, o yung ginagawa ng Kamara. So, ito maganda. So, talagang umaksyon na. Ang maganda dito, si Ramon Ang talagang mayaman, mga kababayan. Tutulong ng walang gastos ang gobyerno. Ito yung maganda. Isa-isahin po namin yan, uupuan po namin. Kaya nga po, sinuggest ko na involve namin ang mga mayors. Dito po mga areas nito. Kaya po, sila lang muna po yung inimbita namin dahil mga priority areas po ito na pwede na po namin unahin. Target itong simulan ng MMDA at SMC sa lalong madaling panahon. Para sa MBC Chief, Yun ang maganda, mga kababayan. Mabilis na. Talagang action agad. Yan ang maganda. Na maraming matutuwa. Kaya good move dito kay sa bilyonaryong tong taong to, kay Ramon Ang. Talagang noon pa to tumutulong na. Nung pandemic, tumulong din ito, mga kababayan. Talagang daming dinonate nito ni Ramon Ang. Talagang malapit siya sa mga mga kababayan natin, lalo na sa mga mahihirap, mga kababayan. Kaya ayun. So, Network News. Ito si anong masasabi nyo dito sa naging action nito ni Ramon Ang? Talagang napakagaling, no?
So, ito maganda. Hindi naninisi. Hindi katulad nung senador sa yung babaeng senador sa Senado. Sinisi ang Dolomite. O, sanggala. Ang daming humanga doon sa Dolomite na yan tapos sisihin mo. Ni- Gusto niya ata, puro basura mga kababayan. 'Di ba? Pati ito rin mga ilang mambabatas, sinisi din ng Dolomite Beach eh. 'Di ba? Nakakapanggigil. So, ayun lang mga kababayan. Mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito sa aksyon ni Ramon Ang. Daming matutuwa nito. 'Di ba? So, ayun lang po. Mag-like and share kayo and pa-subscribe na rin mga kababayan. Ayan, okay po. Bye-bye.